It's time to see some stories on social media. Unahin na po natin on the Philippine Star. Manila was named the 5th riskiest city for tourists among 60 international cities according to a new Forbes Advisor report. Ayan. Ako, ano na naman tayo, no? Pasok na naman tayo sa mga top 5 na listahan na to. Pero ito for the 5th or for the most risky city for tourists. Ang sasabihin ng mga taga Quezon City, hindi sa amin yan, Manila raw yan eh. Ganon. Diba? Yeah, may kalituhan pag mga ganyan eh. Pero sige lang, Boss Glenn. Itong si Glenn, marang... Nakuha mo yung wallet ko, Glenn? Okay, so, panglima. Pero alam mo, according to kanino to, Tita Pao, sino ang nagsabi nito? Sino nag-survey? Ang Forbes Advisor Report. Forbes ba? Forbes Advisor Report. Wes, Forbes, hindi ka naniniwala sa Unity. Oh. Pero, mas gusto ko basahin yung mga comments eh. Another achievement. Okay lang, mahalaga, may sikat na dugong Pinoy sa ibang bansa. Ito yung mga comments nga, no, na konting push na lang daw magiging number 1 na daw tayo. Oo. Ito, congrats po. Ang sabi naman dito, masyadong competitive talaga ang mga Filipino. Sa lahat na lang gustong kasama sa top 5. Oo nga. Oo, yes, pasok pa rin sa top 5. Isa naman, Go Pilipinas! Oo. Well, ayun no, syempre hindi naman magandang ano to. Hindi Pero, dapat sineselebrate tong ganitong... Tita Pao, maraming levels pala ng risk na tinatawag. Merong health security risk, merong crime risk, travel safety risk, at isa personal security risk. So, malamang medyo self-explanatory naman itong mga to. No? Pero, ang number 1 ay nasa Pilipinas pa rin, tama? Hindi. Syudad yan sa ibaba ng Metro Manila, di ba? Hindi yan yun. Ano yun eh, ibang syudad yun. Venezuela, bansa. Hindi ba yan? Galing yung mga gatsyal yan? Hindi. Iba po yun. Valenzuela yun. Pala Valenzuela. Yun. Okay. Venezuela! Dapat ang pagka-pronounce mo yan parang pag binabasa mo yan, parang ina-announce mo lagi yung contestant sa Miss Universe. Venezuela. Caracas. Actually, medyo dapat magtaka ka na hindi lang Caracas, pero buong Venezuela ay mataas daw lagi ang risk sa mga turista. In fact, may ang UK mismo, no, ang kanilang advisory. Hindi lang Caracas, all parts of Venezuela ay may mataas na danger na ikaw ay masaktan. In fact, baka police pa nga raw yumari sa'yo. Nako, nakatakot naman yun, no? Grabe, no? Oo. Pero in the case of Manila, ang sinite dito is that it has the highest natural disaster risk, it has the 5th highest personal security risk, at 7th highest naman pagdating sa health security risk. So, yan yung mga rason kung bakit tayo nag-top 5th city sa pagdating sa mga risky cities na mga para sa turista. Ang Venezuela daw has the highest murder rate in kahit the sa world. Mga turista. At ano sa bansa na ang advisory, ang papayo ng lahat ng mga travel guides ay do not go out at night. Talagang mag-lock ka na sa kwarto, no? So, masaya ang nightlife dyan, malamang. Ito naman sa Manila, sana we take this as a sign, no, na mas gawing safe ang ating mga cities para sa hindi lang para sa mga turista pero kahit sa mga locals para sa ating mga Pinoy din. Para fair. Pangalawa, Karachi, Pakistan. Okay, pangatlo, Yangon, Myanmar. Highest digital security risk, ibig sabihin masascam ka, ganun ba yan, Tita Pao? Oo. Yung mga credit card siguro yan. Tapos sa may mabibili ka ba dyan? Okay. Lagos, Nigeria, number 4. Highest infrastructure security risk. Ano ibig sabihin kaya nun? Mahuhulog yung building ninyo? Mag-collapse yung hotel? Baka. So, pero ito nga, yung mga rason, sana next year wala na po tayo sa top 5. Alam mo, may isang listahan din na nawala na rin tayo. Alin? Itong susunod nating item pag-uusapan yan. For investors, ang Boracay ay hindi na raw top beach destination. Sino ang nagsabi niyan, Tita Pao? My God, pwede ba tablahin yung ganyang ganda na beach? Oo nga eh. Hindi nyo pa nakikita dyan yung mga fire dancers.
Yung mga parang naliligo sa sobrang langis. natutuwa ka sa mga fire dancers ng Boracay. Parang, di ba, naliligo sila sa Minola eh. Oo. Frustrated fire dancer ka ba? Hindi. Mahilig lang ako maglaro ng apoy. Okay, so this is according to a new survey nga, no, by the Philippine Hotel Investment Outlook survey. Real estate brokerage firm na Lichu Property Consultants noticed na nagkaroon ng shift sa trend nga ng mga investors, no? Nagkaroon na ng interest toward Panglao Island po sa Bohol. So, Panglao lang talaga, hindi buong Bohol. Panglao Island. El Nido and Palawan, understandable. At Siargao, sa Surigao del Norte. Ito rin ang key growth hotspots. Sabi yan ng direktor ng nasabing kumpanya. Ang tanong may mga property consultants, sila may mga properties dyan sa Palawan, Bohol at Surigao at Siargao. Oo. Siguro pagdating nga sa mga investors talaga, malakas dito sa mga nasabing lugar na kung saan aggressive yung pagpapagawa ng mga bagong resort, bagong hotels. Nakikita naman natin yan sa Bohol, di ba? Pati ang El Nido and Siargao. Pero parang may elitismo involved dito, Tita Pao. Ang emerging popular Bohol has lured higher spending guests away from Boracay. Ibig sabihin, bottom line yan ay ang mga hampas lupa na lamang pumupunta sa Boracay ba at ang mga may kaya ay doon sa ibang isla? Depende, no? Baka yan nga yung sinasabi nitong survey na to. Tingnan natin. Baka yun din naman din yung scope ng respondents ng survey. Pero syempre, ayan nga, investors see the potential ng Bohol, which is still good naman para sa Pilipinas, diba? Basta may pumapasok po ng mga tourism revenue para sa atin din, that's good. Basta hindi lumalabas ng bansa. Correct. At walang mga do not go out at night, mga travel advisory. Pero magiging cyclical din yan, hindi kaya Tita Pao. Sa dami na taong pupunta dyan, kasi mag-shift nga, pati yung mga tao na normally pupunta doon sa Boracay, ayaw nilang mabrand na, baka sabihin nila, hindi ako higher spending. Yung magdadagsaan naman bigla sa Palawan, Siargao at Bohol. Totoo yan. Baka mga maging cycle ito. And, sige, doon sila. Para mabalik ulit yung Boracay sa dati ng chill lang. Hindi, pero in fairness man kasi, ang Boracay, maraming talagang nakapunta dyan, nasa bucket list yan ng mga tourists, and kahit mga locals tayo, di ba? Pinupuntahan talaga ang Boracay. Ang Bohol hindi masyadong part ng itinerary ng mga turista. Kumiingay ba kung... So, hindi, kaya nga ito, kaya nagiging aggressive. Kasi, ang daming hindi pa nakakakita ng ganda ng Bohol. So, now they want to promote it, and they want to draw more tourists. At maganda yung airport. Magandang airport Walang sa sinabi, Panglao. pag pinagtabi mo, nako, yung airport ng Boracay magmumukhang hampas lupa right beside the Bohol Airport. Kaya, lipat na kayo ng Bohol. Hindi, baka chance rin nila ito para ma-renovate yung Boracay Airport habang nandito lahat ng turista sa Bohol. Renovate? Hindi lang pa-renovate. Oo, Tita Pao. Pero El Nido, Palawan, Siargao, ito kasi at least itong mga bago-bago to, no? At least Palawan, they've learned from the lessons of Boracay. So, parang cautionary image ang pinipresent ng Boracay na ito ang nangyayari pag masyadong overdevelop at masyadong madali puntahan. Nako, kung malaman lang nila kung paano. Kung pwede ka mag-tricycle sa labas ng airport papunta sa resort mo sa Panglao. Gaano kadali lamang yun. Pati ang ganda talaga ng mga beach, no? And marami rin pwede makita yung Chocolate Hills, marami din mga church. Maraming pwedeng gawin. Yeah, mga gusto ko yan, church. Okay. Church saka yung mga tarsier na gugulatin mo. Tarsier, oo nga. Maganda yan. So, pero wag mo sabihin na doon sa Bohol, minsan may mga parts na sasabihin niya na magsuot ka ng tawag doon, yung shoes. aqua socks? Aqua shoes. Aqua shoes. Kasi may mga tuyom. Ito ba yung mga tusok-tusok? Yes, sea urchin. May mga sea urchin. At sa Boracay, wala nang mga ganun. Buhangin na lang talaga. Yun talaga naman yung beauty of Boracay, yung kanilang sand. At higit sa lahat, may fire dancers sa gabi. Katabi mo fire dancers na yan. Baka kailangan magpaano na tayo dito ng fire dancers sa afternoon delight. Doon ba sa Bohol may andoks? Dito naman ako, wala. Oo nga, no? Pero sa Boracay meron. Meron. Doon sa D-Mall. Wala rin yung mga sikat na fast food chains. Halos lahat represented sa Boracay. Sa Boracay. Diba? Parang pumunta lang ng mall na may buhangin.
Pero actually, yung ibang comment ng mga Pinoy, no, na sana hindi rin sobrang mag-raise up yung prices ng for local tourists naman din. Kasi para makita natin yung ganda ng mga beaches natin, mga probinsya natin. Kasi syempre if they attract tourists, international tourists, magiging mahal para na sa ating mga Pinoy din. Mahirap na para sa atin makita yung ano. Kawawa naman kami mga pampaslupa. Paano kami makakapunta ng Siargao? Ang mahal-mahal. Mahal na ang flight papunta dun eh. So, sana maging affordable pa rin. At sana sa mga taga-Cavite, ayusin nyo na lang yung mga beach dyan para... diba? Para doon na lang, mag-drive na lang. Yung mga dati, Puerto Azul, mga social. Ngayon, yung bahaging yan kasi may mga lumulutang-lutang na eh. Which shall not be named nor mentioned. Okay, moving on po to our next story. On the Philippine Star, Donald Trump recalls what might have saved his life during his assassination attempt. Okay. Ano nga raw ba? Maliban kay God, sabi ng mga supporters. Okay, ang sabi ni Trump, ironically, what saved his life was, di ba, medyo nag-pivot siya to the right eh. And during that time, he was showing a chart, sabi niya, and that chart was about all the people pouring into our country. So pinag-uusapan niya dito yung mga immigrants nga, no, which he is so against, tama, di ba? He's strongly against. So, baka naman mga tourists, hindi kaya? Mga tourism numbers. So, ito nga yung, kaya tumingin daw siya sa kanan and hindi, I guess, humapul yung bullet sa kanya. Grabe, no? Alam mo, ilang inches away lang yon. Kung hindi siya gumalaw at kung magaling lang yung sniper. Buti na lang hindi. Oo, kasi alam mo, yung pag-usapan natin kahapon to, no? Sabi ng isang sniper, ex-sniper, sa US military dati, sabi niya, yung ginamit ko na baril na yun, kapag nakalaka na raw sa target na yun, parang AR-15-like. Pero may device daw yun na pag nakalaka na, kahit pumikit ka, tatamaan mo pa rin yung target mo. So para ma-miss niya raw yun using that way, less than 500 meters away, o feet? Medyo incompetence daw talaga. Incompetence na lang talaga. Kasi napakadili raw tamaan niyo using that rifle daw talaga. Pero kung kasangga ni Trump ang God, sabi ng mga MAGA faithful. Kasi isipin mo, medyo iniisip ko na nga na baka nga eh. Isipin, yung kinakain ni Trump, yung diet niya, that should have led him to an early grave. Kung tutuusin mo. Yung kinakain niya, di ba? Burgers, every day. Nakita nga natin dito when Donald Trump ducked. Duck? Hindi ka makatulog sa joke na yan. Donald Duck! Okay. Ang pag-describe ni Trump dun sa nadaplis ng bullet sa kanya, sabi niya, it felt like the world's largest mosquito. At nagulat siya dun sa paggamit nga nung baril na yan. Sabi niya, those are big guns. So, putin na lang. Hindi siya namatay. At, but you know, this is not stopping Trump. Kita natin, very active pa rin siya sa kanyang pangangampanya. Kahapon, in-announce na si J.D. Vance as his running mate for this year's U.S. elections. Itong info na ito, yung sinabi niya yung what might have saved him, ay galing sa recorded usapan nila ni, potential candidate rin ito na independent, si Robert Kennedy Jr. Na ang tatay na si RFK, gaya ng kapatid niya, na si JFK ay namatay din via an assassin's bullet. So ito nga yung pag-uusap nila. No? And kwento ni Trump na yung chart, pagpapakita niya ng chart daw yung nag-save ng kanyang life.